So magandang araw sa inyo mga kabayan. So si Alan Pierre Cayetano, naku, eto ho mukhang ito yung bubuo doon sa BJMP. Alam niyo naman yung BJMP, di ba? Bong Revilla. Sumunod Jinggoy, no? Jinggoy Estrada. Tapos M, walang iya, Marcoleta pala. Tapos inisip ng iba, Robin Padilla, yung P. Kaso ho, yung pang BJMP may mga kasong plunder. Mukhang ito pong si Alan Pierre, Petra Cayetano ho, ang bubuo ng kukumpleto ng BJMP. Kasi yung kay Robin Padilla, yun ay bailable yung kaso niya. Pero ito, another plunder na naman din po ito sa kanya, nakakaharapin. Kaya pala, nagtataka ako, sabi ko, itong mga taong ito, gigil na gigil doon na sumausaw sa investigation ng flood control. Nag-iimbestigan, nagkakaroon meron naman ng investigation. 'Di ba? Parang gusto nilang agawin yung investigation noon sa Senado, no? Yun pala, may mga itinatago rin pala sila na gusto nilang ah, mapagtakpan. Wala namang umuungkat, wala namang kumakalkal. 'Di ba? Baka dahil po sa sama ng kanilang ugali, ng kalooban nila, natataranta sila. Kaya kailangan magmukha po silang corruption buster. And apparently, 'di ba? Sila ho yung busted ngayon, nakakulong. Oh. Ngayon, napansin ko kasi biglang nanahimik itong mama na to at ngayon nakita ko kanina yung live niya. Aba, nagpapastor, nangangaral po ng salita ng Diyos. Naka-live stream na mayroong mga 3,500 na mga live viewers sa FB. And then may nakita rin ako isang balita na ang sabi, itong magkapatid, silang dalawa ni Pia raw, ay nakita na lumabas ng bansa. Although wala naman po itong confirmation sa mainstream. Tinignan ko rin kanina sa Google, wala rin. Oh. Sabi rito Lacson lumalim. Sabi rin ni Lacson, yung nadidiskubre. Kasi akala ni Lacson dito isa lang eh. Sabi rito, lumalim ang nadiskubre umano'y ghost infra project sa Taguig. Umabot na sa 2.385 billion. Naku po. Hindi ba yung na-content ko nung una ito kasi nasa 1.3 billion lamang. Pero nako. Ayan Taguig ghost infra update. There is so much damning evidence. Nako. The case strengthens if there is such a thing as shoot sa balde, we now have shoot sa kaldero. Aray ko. So kung makalusot man po sa kaldero sa SEA Games, etong si Alan Pierre, kaya lang si Montulfo, sabi niya, di ba? Sinabi niya na nga, iba pang mga salarin kung ba nung kalokohan na nangyari doon sa SEA Games sa 2019. Alam nyo, ang nagdududa rin ako sa doon kasi ang depensa ni Senator Alan doon ay maganda raw yung naging resulta. Nag-overall champion tayo. Hindi, inaakusahan ka, nagnakaw ka ng pondo ng bayan para sa 2019 SEA Games. Bakit ang depensa, ang sagot niya ay yung magandang naging resulta. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka dapat papanagutin, hindi ka dapat pansinin kapag, di ba, dahil maganda yung naging resulta? So ganun na lamang ba yon, Jen? Pagnanakawan na lamang ng mga politiko natin ang mga proyekto, di ba? Tapos papagandahin yung mga resulta? Walang iya. Ay nako. Order lang ako ng kape. Eto, tingnan nyo to Nalakihan natin. At salamat sa nag-post. Nagkalkal dito si Jerry Javier. Shoutout po sa inyo. Sabi niya, si Lacson nito, akala ko isa lang. Sabi niya. Grabe, 3 na ang bagman. Aray ko, Alan. May bagman ka Ni Alan Cayetano, target din ang mabilis na warrant of arrest. Patay. Alam niyo anong plano sa kanya ni Ping Lacson? Hindi na po ito idadaan. Hindi na po siya idadaan ni Senator Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Investigation. Hindi na. Masyado pang mabusisi. Tingnan nyo. Ang sabi rito
Teka. Akala ko nga isa lang yung bagman niya nung una, lumalabas ngayon na ano na-identify na bagman sa ngayon at least 3. Naku, kailangan kumanta yan. Para hindi kuryente, Senator Ping. Binunyag pa niyang maging ang kapatid umano ni Cayetano na si Direk Lino ay nagpahayag ng kagustuhang makipagkita sa kanya. Alam mo, ito yung kapatid nilang inapi nila eh. Yan, si Direk Lino. Alam niyo, merong isang subscriber natin na kalugar niyan. No, nagkukwento sa akin dati pa na bago pa mag midterm election kung ano talagang ugali nito ni Alan. No? Kumpara dito kay Direk Lino. Sabi nga niya sa akin noon, ito yung Cayetano na kinawawa nila. Nila Alan. Magkaaway sila. Sabi niya, hindi ako naghahanap ng informants, ha. Sila mismo ang lumalapit dahil siguro marami silang alam. Nako, yari ka. Hindi kasi nung kapansin-pansin, doon pa lang, wag mo na yung Taguig. Doon lamang tayo sa sa 2019 SEA Games. 'Di ba? Hindi siya na imbestigahan si Alan. Sino ang nadisgrasya doon? Si Vince Dizon, 'di ba? Si Vince Dizon ang nadisgrasya doon. Pero hindi po si yung sinasabi nila na sa utos ni Duterte, 'di ba? Dito kay Martires na inabsuelto na si Vince Dizon. Hindi ho si Martires ang nag-investigate noon. Ibang tao sa ombudsman, ibang investigador po ang humawak ng kaso roon. Na-clear po si Vince Dizon. Malinis. Absuelto siya doon. At saka may kapansin-pansin kasi may sinasabi rin si Alan nga pala, bago ko lang makalimutan, no? Puntahan na natin tong usapin ulit ng Taguig, yung flood control. Huwag daw po siyang i-single out. Ito, sabi niya sabihin niya na sinizero in ko yung Taguig. Na ibig sabihin, sinizero in, tinututukan ko yung Taguig. Well, he can say that, he can claim that, hindi ko siya sinisingle out. Pinaprioritize ka lang dahil sa ingay niya. Di ba, kapansin-pansin kasi yun napakaingay. Di ba? Bakit ka maingay? Bakit anong epal mo? Yun ang nangyari. Di ba? So, tsaka yung sabi nga ni Alan, hindi lang siya. Ibig sabihin, marami akong kasama dito. Palitawin mo rin. Nako. Meron na nga. At saka alam nyo, reliable itong tong sa kapatid niya. Dahil ito'y against interest, against personal interest. Kapatid niya si Alan. 'Di ba? Di yari sila ngayon. Ito pa, sabi, alam mo, kung babato ka, dapat walang maibabato sa'yo. Ang ingay-ingay mo Ang dami-daming problema doon sa lugar mo. 'Di ba? Alam niyo kasi totoo yan Kung inyo hong maalala, hindi ba itong magkaroon ng biglang nag-ulan, 'di ba? Nagbaha agad yung South Superhighway na nasasakupan ng Taguig. Ang tanong, bakit biglang ito in-amplify, isinisisi agad kay PBBM? Yun pong flood control projects dito sa Metro Manila, ang mga may responsibility po dyan, yung mga existing na yan, ito hong mga LGU officials. Di ba? Sila ng magkakapatid Mag-aasawa ang nagpalit-palitan na dyan sa Taguig. Tapos siya pala, meron pang project ng flood control. So kung effective, kung malinis yung flood control projects niya, bakit hindi nagbago yung baha? Ganun pa din yung baha dyan sa Taguig. Di ba? Kung epektibo po yun, dapat malinis yan. Hindi ganyan ng baha. Hindi biglang dagat agad yung service road ng South Superhighway. Ano hong ibig sabihin dito? Dalawa lang ho yan. Posibleng, dahil yun ang existing na mga daluyan na ng tubig yan,
posibleng pinabayaan talaga, 'di ba? Ang mayor asawa niya, eh. Posibleng pinabayaan ng maintenance ng mga drainage para pagka nagkaroon ng bagyo o simpleng ulan lamang, maikling oras ng ulan, bahain agad, maipapanira nila sa administrasyon, 'di ba? Posible 'yun. Oh, lang hiya. Tapos posible rin naman na na ito nga po ay hiwalay talaga na insidente. I mean, na hiwalay itong pagbaha doon, walang koneksyon doon sa flood control projects sa infrastructure projects. So itong infrastructure projects talagang dito ay nakikitaan nila ngayon ng ng mga anomalya. Oh. Kasi sabi ni Antonio Trillanes ni Sentry, Cheryl, 'di ba? Ang sabi niya, etong si Cayetano, napakahusay daw po nitong manabutahe. Oh, 'di ba? Eh yung pabayaan niyo lang yung lugar niyo eh. Bahain lang doon eh. Sino masisisi? Walang iba talaga kundi ang presidente ng Pilipinas. Pero dapat ang nasisisi diyan yung mga LGU officials kasi mini-maintenance na po nila dapat 'yan. Hindi na 'yan ongoing projects, 'di ba? Yari ka ngayon, Alan. Ito pa. Ay, teka. Saan na 'yun? Ayun, ito. Sabi pa rito ha. Ngunit ang pinakamalaking pahiwatig ay ang plano ni Lacson. Excuse me. Ito ho yung plano niya. Yung sinasabi ko kanina, hindi na po siya idadaan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Bagkos, ang gagawin sa kanya ay idediretso na po siya sa ombudsman. Ayan o. Oh. Sinabi niyang pinag-iisipan niyang direkta nang isumiti sa Office of the Ombudsman ang lahat ng nakalap na ebidensya upang mapabilis ang proseso. Nako. Ayon kay Lacson, kung sapat ang ebidensya, maaari itong dumiretso sa preliminary investigation. Pagkatapos ay sa Sandigan Bayan. Aray ko. Anong petsa na ho ngayon? July, August, September, October, November, December, January. Nako. So, sa pagitan po ng kasi 3 to 6 months ang case build up eh. Oh. Kung maayos sanay sa pag-iimbestiga si Ping, 'di ba? Kapag maayos ang mga dokumento, yung mga ebidensya nila, patay ka ngayon, pasasagutin ka na lang ng ombudsman, Alan Cayetano. No, pagkasagot mo, 'di ba? Kailangan ma-refute mo ng maigi yung mga ebidensyang hawak ni Lacson. Pagkatapos nito, nako, baka gano'n lang 3, 'di ba? 3 months. Mapabilis din ito. Katulad doon nangyari kay Marcoleta. 'Di ba? Kay Marcoleta siya ebidensya eh. Oh, reverse trial nga ang mangyayari doon eh. Kailangan patunayan nila Marcoleta na hindi kailangan i-refute nila yung pagiging ebidensya niya. So etong si Alan, pagka ganun po yung kaso, solido, hindi na kumbaga parang paperworks na lang ang gagawin ng mga investigador ng ombudsman. Tapos ipa-file na 'yan. Nako, Alan, baka hindi ka magpasko sa bahay nyo, baka magpasko ka sa kulungan. 'Di ba? Well, kailangan po naman ng mga pastor, kailangan po ang mga pastor sa mga kulungan. 'Di ba? Kailangan po nila para tumino paglabas ng kulungan. Doon siya magpastor, pero hindi po dapat nakakaisama si Alan doon sa kulungan nila Jinggoy. Dapat isama siya roon sa kabila, doon sa siksikan. Kasi nandun yung mga maraming mga kaluluwang uhaw sa salita ng Diyos, 'di ba? Malay nyo bumait, magsisi. Etong si Alan, ako, kinalaban mo si Lacson. Nahanapan ka tuloy ng kalokohan mo. Grabe rin kasi ginawa niyang pagtira kay Lacson, pinakailaman niya yung SALN, 'di ba? Na kesyo ang insinuation, ang impact po sa taong bayan sa loob lamang daw ng 4 na taon sa BBM administration, yun ang mga nababasa ko sa comments
tawag dito, nag-times 12 na yung pera ni Ping Lacson. Anong ibig sabihin? Nagnakaw yung tao. Si BBM, binigyan si Lacson. Oh, kasi ganun din yung kinukuwento ng mga Marines. 'Di ba? Oh, na-explain ni ni Ping Lacson 'yon. Nilinaw niya kung bakit lumaki 'yon, paano lumobo 'yon. Oh, nga na si Alan, tahimik na doon. Oh. Tsaka kapansin-pansin yung pananahimik ngayon doon ni Alan sa awayan nilang dalawa. Matapos pong lumabas ito, interview to ni Alan ni Ping Lacson 'di ba? Naisip-isip na rin niya yan na putragis. Ah, nagkamali ako ng binangga. Anong tawag niya kay Senator Ping Lacson? Sabi niya, "Di ba ang pangalan mo ay ah, ano ba 'yun? Ping Lacson. Ang tawag niya Ping Lilito. Panfilo. Ang pangalan mo Panfilo." Oh. Dapat ang pangalan mo ano raw? Panlilito. Tangina ng buhay 'to, yari ka nga, tama po, 'di ba? Yari ka ngayon. Ayan, tuta daw lang ni Lacson si Erwin. Oh, 'di ba? Narinig ko rin ho 'yun. Sabi niya nga tingnan daw po pagdating ng impeachment. No, titinginan sa mata, ito ay. Tapos sesenyasan daw ni Lacson si Erwin. Tapos sisigunda na ngayon si Erwin. Oh, walang yung tao no, walang ginawa to si Alan, kundi bantayan yung mga kasama niya, bantayan ng kanilang mga kilos. Ano naman ngayon kung magganon silang dalawa, 'di ba? Na sige, 'di ba? Ikaw naman etong si Erwin matagal na rin ito bagamat nasa media, 'di ba? Nag-iimbestiga ng mga usapin. Etong si Ping Lacson sa PNP nung panahon niya. Oh, kung tong dalawa ay nag-brainstorming, 'di ba? Tungkol naman dun sa impeachment, wala naman ng problema dun. Kung mag-brainstorming yung dalawa, lalo pa hindi naman sila mga abogado, pero capable na mag-imbestiga. Ay, totoo ho yan. Lakas mangasar sa loob ng kulungan, sila magtayo ng Orange Ribbon Committee. Yung damit nila, orange. 'Di ba? Dapat nga ho hindi orange ribbon. Dapat orange P committee. 'Di ba? Sobrang pagka-bitter niya sa pagpapatalsik sa kanya bilang SP, pinahamak sarili niya. Correct. Kadaldalan niya, parang yung nangyari kay Marcoleta, sobrang yabang, kadaldalan. Naikanta niya, tapos na sana yun yung kay Marcoleta, tapos na yun. Anong gagawin natin? Yun yung batas. 'Di ba? Administrative case na lang pala yung ginawa niya. Nagyabang pa. Nakalkal tuloy ng nakalkal. Congressman pa lang si Alan, pasaway na, lalo ng laking ulo nung naging senador. Tama.